Mahalaga po ba ang pananalangin? Yan po ang sasagutin natin sa video ito. Napakahalaga po na meron tayong pananalangin. Ang pananalangin po, dito po natin ginagawa or dito po natin i-express ang ating pagpupuri sa Diyos din. Dito rin natin pinaparating sa Panginoon ang pasasalamat po. Dito rin tayo humihingi ng tawad sa Panginoon kung may nagawa tayong kasalanan. At sa pananalangin, dito rin po tayo humihingi ng mga bagay specific sa mga naisin natin. Kapag tayo ay may sakit, pag tayo ay may mga bagay na gagawin pa at hindi pa nangyayari, sa pamamagitan ng pananalangin, pinapaabot natin sa Diyos at pinagkakatiwala natin sa Panginoon ang mga bagay na ito. Naniniwala tayo, nananampalataya tayo ay pagkakaloob ito ng Panginoon. Nasabi po ng Mark chapter 11 verse 24, kaya tandaan nyo, anuman ang hilingin nyo sa Diyos sa pananalangin, manampalataya kayong natanggap na nyo ito at matatanggap nga ninyo. Sa pananalangin po lagi po nating tatandaan, ang prayer ay katulad ng backbone. Kasi sa tao, kapag ang tao ay walang backbone o mahina ang backbone, magiging lantang gulay ang tao. At sa pagiging Kristiyano, kapag wala kang backbone or wala kang pananalangin, ikaw ay magiging mahina spiritual. Malaking epekto po ito sa ating pananampalataya kapag hindi po tayo nananalangin. Napakasarap na manalangin sa Panginoon dahil ito ang ginagamit natin para makipag-communicate po sa Diyos. Ang pananalangin po, tayo po yung nagsasalita sa Diyos at pwede rin naman magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ng pangungusap niya sa puso natin habang tayo po ay nasa diwa ng pananalangin. At isang mabuting bagay na kapag isang tao ay nananalangin sa Panginoon, ibig sabihin nagpapakita ito ng humility. Nagpapakita ito ng pagpapasakop sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas niya. At isang magandang bagay kapag ikaw ay nananalangin at ikaw ay lumalakad na sa kabanalan, meron ka ng banal na pamumuhay, napaka-epektibo po nito para mangyari po ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Lalo na kung ikaw ay lumalakad po sa kabanalan, tiyak po na pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin at sasagot po siya. Ang bad news nga lang po mga kapatid, marami pong tumatawag sa Panginoon, maraming nananalangin sa Diyos, pero ang pamumuhay po ay karnal. Ito pa ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 21. Maaari ang tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Mga kapatid, malinaw na sinasabi ng Biblia na kapag tayo ay walang banal na pamumuhay sa Panginoon, manalangin man tayo ng manalangin, hindi po ito makakarating sa luklukan ng Panginoon. Hindi niya po ito papakinggan. Kaya mga kapatid, ang kailangan po dito ay manumbalik at tayo po ay magbalik loob sa Panginoon. Kaya kung gusto po nating manalangin at gusto nating tumawag sa Panginoon, huwag po tayong magdadalawang isip na tumawag sa Kanya. At una nating gawin mga kapatid ay yung humingi ng tawad sa Panginoon at magbalik loob po sa Kanya. Sapagkat sa kasalanan dyan hindi pinapakinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin. Sabi nga po sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. So ganun po kahalaga na kapag tayo ay nananalangin, meron po tayong banal na pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan, hindi man nakikita ng tao mga kapatid ang lahat ng ginagawa natin, pero walang nalilingid sa harapan ng Panginoon. Tayo ay manumbalik sa Diyos at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Gaano po ba ito kahalaga sa isang tao? Mahalaga po ba ang pananalangin sa tao? Ang sagot po dyan ay opo. Mahalaga po ang pananalangin mga kapatid, lalo na kung tayo ay lumalakad na sa kalooban ng Panginoon. Katunayan, ang pananalangin ay isang proteksyon po natin mga kapatid sa bagay na mangyayari pa lang. Tulad po nung nangyari kay Propeta Daniel, siya po ay nananalangin ng 3 beses sa isang araw at nung siya ay dinakip dahil bawal pong manalangin that time, siya ay pinunta po sa yungib ng mga leon. Kaya inutos ng hari na hulihin si Daniel at ihulog sa kulungan ng mga leon. Sinabi ng hari kay Daniel, iligtas ka nawa ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran. Pagdating niya roon, malungkot siyang tumawag, Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, iniligtas ka ba sa mga leon ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran? Sumagot si Daniel, mahal na hari, hindi ako sinaktan ng mga leon dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para itikom ang mga bibig ng mga leon. Ginawa ito ng Diyos dahil alam niyang matuwid ang aking buhay at wala akong ginawang kasalanan sa inyo. Napakainam po na isang mananampalataya at isang tao ay mapanalanginin. Madalas mag-pray. Lalo na po sa buhay po natin ngayon, di natin alam kung sino na ang masama at ang mabuti. Lagi po nating tatandaan mga kapatid, bago matulog, pagkagising, bago kumain, lagi tayo mananalangin. Bago po umalis, tayo po ay mananalangin.
pananalangin. Hindi po natin alam kung ano po ang kayang gawin ng demonyo sa atin. Pero sa pananalangin natin sa Diyos, ito'y nagiging protection po natin sa mga sakunang darating. Hindi po natin kontrolado ang sitwasyon sa labas, pero kaya nating kontrolin, mga kapatid, yung ating nasa loob. At pwede tayong maging maayos at maging kalmado kapag tayo ay nanalangin. Tulad na lang po ng binasa po natin sa Daniel, hindi ganon kadali na magdamag kang nasa yungib ng mga leon. Pero dahil sa pananalangin ni Daniel, bago pa dumating yung sakuna, siya po ay iniligtas ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan, ang pananalangin po natin sa Panginoon ay protection din po natin. At ang pangalawa po, mga kapatid, ang pananalangin po ay nagiging tulong para labanan po natin ang tukso. Alam po natin na si Jesus, bago po siya tuksohin ng Satanas o ng demonyo, ang sabi ng Matthew chapter 4, doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi. Kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kaya ganoon na lang po ipananalangin ni Jesus dahil darating at darating yung tukso sa buhay natin. Kaya ganoon na lang din po yung pinanlaban niya doon sa tukso ni Satanas. At hindi lang po yung basta tukso, mga kapatid. Siya ay gutom na gutom at gusto niyang kumain dahil siya ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. At sinusubok siya, gawin mo nga itong tinapay, pero sinabi lang rin ni Jesus at pinanlaban niya ang salita ng Diyos kasama ng pananalangin niya before pa sa nangyari niya. At hindi lang po yun, mga kapatid. Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life po ang nalabanan ni Jesus sa pamamagitan po ng pagfa-fasting or pag-pray bago po nangyari yun. Gusto pa pong pasambahin ng demonyo si Jesus sa kanya at naging laban po niya yung pananalangin po at ang salita ng Diyos para makapagtagumpay sa ganung tukso. Kung inuugali po natin ang pananalangin, mabuting bagay po yun. Inilalayo po tayo nito sa tukso. Kaya natin tumanggi sa mga temptations po kasi merong kapangyarihan sa pananalangin. Kapag tayo po ay laging nananalangin at tumatawag sa Panginoon, bago tayo lumabas ng bahay, alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa pagprotekta po niya sa atin. At binibigyan rin niya po tayo ng sapat na kakayahan para labanan ang tukso. Pangatlo po, mga kapatid, ang kahalagahan ng pananalangin. Ang pananalangin po ay nagbibigay ng kapayapaan. Philippians chapter 4 verse 6 hanggang 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Sa dami po ng kaabalahan, sa dami po ng kabalisahan dito sa mundo, sa pamamagitan po ng pananalangin natin sa Diyos, makakasumpong po tayo ng tunay na kapayapaan. Lagi po nating tatandaan, paglapit natin sa Panginoon na merong banal na pamumuhay, papakinggan po ng Panginoon ang ating mga dalangin. Sa Proverbs chapter 15 verse 29, malayo ang Panginoon sa masasama, ngunit malapit siya sa mga matutuwid at pinapakinggan niya ang kanilang dalangin. Napakasarap pong pagbulay-bulayan at balik-balikan po ang salita ng Panginoon, na kahit hindi nakikita marahil ng maraming tao na tayo ay lumalakad sa katwiran ng Diyos at madalas isinasantabi, pinagtatawanan sa pananalangin, pero merong talagang nakaka-appreciate sa atin. Walang iba kundi ang Panginoon. At sa oras na tayo ay manalangin, andyan ang saklolo ng Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong mag-aatubiling lumapit sa trono ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin at pagsuko ng buhay. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 16, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Salamat sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kanyang pangako. Salamat kay Jesus na meron tayong karamay na nakakaalam kung ano ang nararamdaman natin. Madalas man hindi nakikita at hindi natin nasasabi kung ano yung sakit natin at nararanasan natin sa mga nakakapaligid sa atin. Pero merong unang nakakaalam po ito, ang Diyos. At kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, huwag tayong mag-aatubili, mga kapatid. Ilapit, isamo, ipanalangin ang lahat ng ating pangangailangan habang lumalakad sa kalooban ng Diyos. At ang Diyos, sabi po niya, papakinggan niya ang mga dalangin ng matutuwid at hindi lang po yun, tutugunin ang lahat ng pangangailangan. Hinihintay lang po ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya at magbalik loob. Gusto ko po kayong ipag-pray. Sino man po ang nakikinig sa video ito, sino man po mga kapatid ang nakakarinig ng ganitong aral, hindi po aksidente. Tinatawag tayo ng Panginoon.
Kayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong aral. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pananalangin. Binibigyan nyo kami ng proteksyon. Sa pananalangin po, Panginoon, binibigyan nyo kami ng kakayahang tumanggi sa tukso. Inaabot po namin, hallelujah, ang aming mga kapatid. Sino man po ang may dinaramdam, sino man po, Panginoon, ang merong sakit sa oras na ito, kaya nyo pong pagalingin ang mga taong lumalapit sa inyo at hinihingi ang kagalingan nagmumula sa inyo, Panginoon Jesus. Salamat po, lalo po kayo, Panginoong, magpakahayag sa inyong mga matanim po sa amin ito at lalong lumago ang aming pananampalataya. Lalo po namin kasabikan ng inyong salita at pag-aaral nito. Salamat po, nakakalapit kami dahil sa ginawa niyo, Panginoong Jesus. Na ang buhay namin ay may alay po namin sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, salamat po sa inyong oras. Salamat po, marami nawa tayong natutunan. Hanggang sa susunod po na video. God bless po.